Ito po, ang sinabi naman ni Auntie Claire, dito naman po kay VP Sara, no? Ito po ang sabi niya. Kung hindi natin bubulat-latin ang impeachment at flood control lang, ay may selective justice yun. Dapat lahat. Hindi ko talaga maintindihan. Baliktad yata na talaga yung utak nito ni Auntie Claire. Ang sinasabi ni Auntie Claire, dapat bulat-lat natin yung impeachment, hindi yung flood control lang. Yan po ang sinabi ni Auntie Claire. Teka muna, Auntie Claire. Baliktad eh. Ang pinapanawagan mo na dapat bulat-lat. Di ba yan na po yung ginagawa ninyo? Yan na yung ginagawa ng mga kalyado nyo eh. Binubulat-lat yung impeachment, lahat-lahat ng bahagi ng impeachment kahit wala gawa-gawang kwento. Tapos eto naman samantalang ito pong flood control, ayaw nyo pong mag-imbestigahan. Binabalik mo yung sitwasyon. Ang sinasabi ni Auntie Claire, dapat daw bulat-latin yung impeachment, hindi lang yung flood control. Kaya may selective justice daw yung mga nananawagan ng yung mga Iglesia ni Cristo. Binabalik niya sa mga rallyista eh. Okay, una Auntie Claire, sa totoo po, baliktad ang katotohanan sa iyo. Ang katotohanan, Auntie Claire, walang bumubulat-lat. Yun yung termino mo eh. Walang bumubulat-lat sa flood control pagnanakaw sa flood control. Ang binubulat-lat ninyo, impeachment. Kilala na nga namin lahat, pati mga sila Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa eh. Tapos ikaw mananawagan ka na bulat-latin yung impeachment, tapos wag lang yung flood control. Sino po ang nag-imbestiga ng flood control ngayon? Kailan nakatakda ang flood control investigation ng BRC? Walang nakatakda, walang balak ang Senado. Wala na yung ICI na create ninyo para kunwari mag-imbestiga sa flood control. Wala rin pong investigasyon na hindi po pinag-uusapan sa House of Representatives. Ang dami po nilang congressman. Hindi naman po lahat ng congressman ay kalahok dito sa impeachment ni VP Sara. Wala pong nag-imbestiga na sa flood control. Wala na silang pakialam sa flood control. Sino po nag-imbestiga sa flood control? Kaya palpak yung sinasabi mo na bulat-latin din yung impeachment at hindi yung flood control. Okay. Ngayon, nauuso po yung selective justice. Totoo kasi yung selective justice na yan. Selective kasi kayo eh. Ngayon, ito po ang sinabi niya pa. Sabi ni Auntie Claire, para matapos lang tayo. Kung transparency at accountability lang, dapat iusig din ng INC si VP Sara, di ba? INC, pinapayuhan kayo ni VP Sara. Kung transparency and accountability daw, dapat daw inuusig ninyo si VP Sara. Auntie Claire, abogado kayo. No? Ikaw, alam namin, attorney ka. Paano usigin ng INC si VP Sara? Una, bakit nila usigin? Sila po ba ay kaano-ano ba nila si VP Sara? Ano bang ginawang kasalanan ni VP Sara para usigin nila? Alam mo, Auntie Claire, sa totoo, pareho si Senator Marcoleta at si VP Sara ng sitwasyon. Pareho silang biktima ng selective justice. Bakit? Pinalalabas ninyo na masama ang confidential fund ni VP Sara. Binulatlat ninyo para makahanap ng Mary Grace Piatos. Nasta na pala yung paninira nyo kasama ng mga kasabwat ng mga hindi bayarang media. Asan na yung paninira nyo noon na 11 days ginastos? Wala na? Kalimutan na lang? Kasi wala naman talagang kaso. Hindi naman talaga, wala naman po nagkaso na kakasuhan kita dahil 11 days mo lang. 11 days mo lang ginastos. Wala pong kaso na ganun. Dahil pwede kang gumastos kahit 1 billion a day. Trillion po yung budget natin eh. Kung 100 billion, ilang araw lang po. Kulang pa po yun. Kung 1 billion a day, 365 billion lang isang taon. Trillion po yung budget natin. Hindi po katakataka yan. Tapos nag-ship sila. Nung nakahanap na sila, kaya nila inimbestigahan kunwari yung 11 days para mabuksan nila yung mga papeles ni VP Sara. Nung nakaharap na Mary Grace Piatos, hanggang ngayon Mary Grace Piatos na sinasabi. Nakalimutan na yung 11 days. Dahilan lang nila 11 days para makapag-imbestiga kunwari. Di ba? Okay, balik tayo, Auntie Claire. Si VP Sara, biktima rin ng selective justice. Bakit? Bakit biktima siya ng selective justice? Ang dami pong mayroong confidential fund. Lahat ng mayor may confidential fund. Bakit siya lang ang binulat-lat yung confidential fund? Bakit siya lang yung kinasuhan dahil sa confidential fund? Selective justice. Si Marcoleta, walang ninakaw. Ibig mo sabihin, badong pati yung mga nag-aakusa sa kanya na mga ombudsman, hindi sinasabing nagnakaw si Marcoleta. Opo, wala po siya ninakaw. Dahil yan po ay campaign contribution. Alam niyo yung pagnanakaw sa gobyerno? Pondo. Pampatayo ng flood control. Hindi mo pinagawa yung flood control. Pumirma lang kayo ng mga papeles. Nagtataka nga ako bakit kukunti lang yung napapakulong eh. Sa flood control pa lang po, sa mga ghost project pa lang po, ilan po yung ghost project? Daan-daan? Kung 100 ang ghost project, magpakulong lang ng isa bawat ghost project, may 100 na sana nakakulong. Sa lintik na yan. Lahat po ng pumirma doon sa ghost project, magnanakaw yun. Biriin nyo, ang kahulugan po ng ghost project, ghost, walang proyekto. Paano ka pipirma sa walang proyekto? Ang pinipirmahan po dyan, completed. Lahat po ng pumirma, hindi ko maintindihan kung ano po mahirap eh. Kung ano po mahirap sa pagkakaso sa flood control.
Kung may ghost project po, lahat po ng pumirma na completed, kung ilan yung tao na yun, ipakulong ninyo. Dahil magnanakaw yun. Mahirap po ba yun? Bakit parang mas madali pa na ang isang senador ay ipakulong kaysa dun po sa mga tauhan ng DPWH na mga nagsipirma sa mga ghost project? Dun muna kayo magsimula. Kasi parang kung hindi namin kayang usigin yung mastermind, hindi na rin namin kayang usigin lahat. Tama po yun, parang sindikato yan. Pero dapat may pagsimulan sila eh. Lahat po ng pumirma, ito, amin na yung papeles ng flood control. Asa na ngayon si Boy Tokis? Yung bagong DPWH, may nagawa po ba siya para kasuhan lahat ng mga tauhan niya? Simple lang po yan eh. Lahat po ng pumirma dyan, magnanakaw lahat. Ghost eh. Walang pinagawa. Pumirma kayo na completed. Approved. Inspected by. Completed. Inspected. Signed. Lahat yung pumirma na yun, ipakulong nyo yan. Ewan ko kung hindi magkantahan yan. Okay, tapos isunod nyo yung mga palpak na proyekto. Unti-unti. Kasuhan ninyo ng kinakaso nyo kay Marcoleta, yung non-bailable. Tsaka nyo alukin na kung sino yung magsasabi sa kanila ng mastermind. Gagawin yung state witness. Eh, baliktad eh. Pucha, state witness na lahat. Si Bunuan, state witness. Si Bernardo, state witness. Si Alcantara, state witness. Lahat state witness. Mas marami pa yung state witness kaysa sa nakakulong. Intindi? Okay. Bakit selective justice? Yung magnanakaw hindi nakukulong. Yung hindi magnanakaw pero dahil naghanap na magnanakaw na nagngangalang Senator Marcoleta. Wala pong ninakaw. Deklarado po, pati po sila. Sinasabi po nila. Hindi galing sa nakaw. Yung binibintang nila kung hindi lang idineklara. Alam niyo yung pagkakaiba ng galing sa nakaw? Wala pong naapektuhan si Senator Marcoleta dyan sa lintek na campaign contribution na yan. Gawa-gawa. Correct po, gawa-gawa po. Okay. Katulad kay BP Sara, ilan po ang may campaign contribution? O bakit si Marcoleta lang ang kaisa-isang magkakaroon ng kaso sa campaign contribution? Kaya selective justice ang ginagawa nyo. Ipagpalagay nyo ng may kaso si Marcoleta. Bakit uunahin ninyo yung hindi nakaperwisyo? Alam nyo po, sa pagtugon po ng mga problema, uunahin mo yung malaking problema. O kaya, kung hindi nyo man, isabay nyo man lang para hindi naman nakakahiya. Hindi naman obvious na obvious. Lahat ng kinakasuhan nyo, panay mga kritiko nyo eh. Si Marcoleta, actually hindi kritiko si Marcoleta eh. Si Marcoleta tumugon. Sabi ni Bibi, mahiya naman kayo. Mga magnanakaw. Sabi ni Marcoleta, susundin ko, moto proprio. Ako ay magkukondak ng investigasyon. Para, dahil sinabi ni BBM na maanumalya itong flood control na to, ako na. Magkukusa na ako mag-imbestiga para matukoy natin kung sino tong mga hindi nahihiya. Yung sinasabi ni BBM na mahiya naman kayo. Gustong tumulong ni Marcoleta, hindi po siya kritiko. Nung simula. Gusto niyang tulungan yung Pangulo. Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Pucha, siya na po yung humanap dito sa mga hindi nahihiyang magnanakaw. Ayun. Habang si Senator Marcoleta pa ay Blue Ribbon Chairman, may umiepal po na senador na nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon sa flood control. Si Ping Lacson. Yung pala, balak pala na maging Blue Ribbon Chairman. Buong akala natin nung una, ayaw niya lang na natatabunan siya kasi siya yung nagpapakilala na, anong tawag dyan? Siya yung nagpapakilala na pangunahing senador na lumalaban sa korupsyon. Anti-corrupt senator. Ang akala ko nung una, na ano lang siya, yung kumbaga, anong tawag natin doon, yung na-outshine lang siya ni Marcoleta, no? Kasi yun yung projection niya, siya yung senador na anti-corruption. Baka kako ayaw niya na mapunta kay Marcoleta yung corona na yun, kaya gusto nilang tanggalin. Ngayon po, malinaw na po, nung siya po ay halos 10 buwan na namuno ng BRC. Mas marami pa po yung buwan ng pamumuno niya kaysa investigasyon eh. Mabibilang mo yung investigasyon ginawa niya. Oh. Panay Bulacan. Parang Bulacan yung buong Pilipinas eh. Yung pala ang purpose niya, kaya niya gustong kunin yung BRC, Blue Ribbon Committee, para hindi na matuloy ang investigasyon. Huwag niyo po sabihin na dadaldalin. Sino ba may sabi na hindi namin itutuloy? Hindi niyo po sinasabi. Hindi talaga kayo nag-iimbestiga. Okay. Kaya, Auntie Claire, pareho ng kalagayan si Senator Marcoleta at saka si BP Sara.
Wala nga kayong maakusahan na magnanakaw si BP Sara eh. Kung may akusasyon kayo, magkano ninakaw niya? Hindi nyo naman masabi. Sabi nyo, meron siya natatagong yaman. Narinig ko po kung paano magbintang kay Erap ng natatagong yaman. Narinig ko po kung ano yung binibintang. Ikaw ay may bank account. Tinago mo, nag-alias ka sa bank account na Jose Velarde. Kaya may natatagong yaman siya kasi ipinangalan niya Jose Velarde. Pero kanya yun. Yung bank account na yun. Ano ibig sabihin nun? May natatago siyang yaman. Jose Velarde ang nakapangalan doon. Isa pang natatagong yaman ni Erap nung siya ini-impeach. Oh, natatagong yaman ni Erap. Mansion, tawag nga Boracay Mansion. Oh. Dininay lang ni Erap, hindi kanya, kaya kinumpis na ng gobyerno. Hindi pala iyo, amin na to. Oh, si Binay. Pinagbintangan. At least kay Binay, nung siya pinagbintangan na may tagong yaman, may binibintang sa kanya, yung Batangas Mansion, di ba? Sabi sa kanya, Batangas Mansion, merong mansion sa Batangas, hindi nakalagay sa salin. Ano po ang binibintang ninyo? Na Batangas Mansion, na bank account na hindi nakapangalan sa kanya. Ano? Ano yung natatagong yaman ni BP Sara? Pareho nga sila ni Marcoleta, lalo na si Marcoleta. Hindi po nila pinagbintangan si Marcoleta na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Ang sinasabi nila lang, ito po ang bintang nila kay Marcoleta. Kahit nasaan po kayo magbasa, ito lang po ang binibintang nila kay Marcoleta. Binigyan siya ng campaign contribution, campaign fund ng kanyang mga kaibigan. Binigyan siya. Hindi niya diniklara sa SOSE. Wala pong sinabi na pera ng taong bayan, ninakaw ni Marcoleta. Wala pong gano'n. Pinagbintangan siya na binigyan siya ng campaign contribution pero hindi niya diniklara sa SOSE. Tapos, ang lakas pa ng loob ni Anticler. Sino ba nagpahamak sa kanya sarili? Hindi ba si Marcoleta? Oh. Kasi wala nakakaalam. Pwede pong ilihim ni Marcoleta yun eh. Di ba? Pero siya po nagsabi na meron siya natanggap na campaign contribution. Campaign contribution? Sino pong kandidato hindi tumanggap ng campaign contribution? Lahat po tumatanggap ng campaign contribution. Maski nga sa barangay, may campaign contribution yan. Yung mga noon pa pinagbibintangan magnanakaw involved yan sa flood control. May isang katutak na mansyon kung saan-saan, maski sa ibang bansa. Hanggang ngayon hindi nakukulong. Mauna pang makulong si Mike Defensor at saka si Senator Marcoleta. Nakailan lang po. Tinarbaho. Amik, kunyari lang pala yung pagbigay ni Bongbong ng USB kay Marcoleta. Behind pala may mani obra, adik ang pupa, sabi ni Aimee. Ano no? Behind pala may mani obra. Kala ko mani eh. Thank you very much kay Amik sa 499 na pounds na pakape. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni Ombudsman Remulla tungkol po dito sa kaso. Boying, iginiit na hindi mababago ang kanyang desisyon magsampa ng kaso laban kay Marcoleta. Nothing has changed. We will file. Basta sa akin lang gagawin namin ang trabaho namin. Okay. Alam niyo po, nagsalita na po si Marcoleta. Si Marcoleta po sabi niya, willing siya magpakulong para dyan sa gawagawang... Ang malupit pa po nito, no? Hindi po nila masagot eh. Ito po ang hindi nila kaya sagutin. Hindi po ba, sinabi na ng COMELEC, kung yan po ay campaign related, COMELEC po ang nagpapasya dyan. Ang pangunahin pong magre-resolba ng mga kaso hinggil po sa eleksyon, COMELEC. Okay.